I would like to share a message very important for all of us today. No, we already finished the Life Change campaign, but we are going to travel, to journey into the Life Impact Series campaign. Karon kay gibago naman ka sa Ginoo, unsay sunod? Diba? Unsay sunod? Ang uban sa tuwa mangutana, unsay may sunod aning life change? Kay gibago naman ka sa Ginoo, but pasabot na siya'y katuyuan sa imong kabaguhan. Ug ang katuyuan sa Ginoo sa imong kabaguhan, walay lain kundi ang imong kinabuhi mahimong panalangin sa uban. O lanawa, ang uban warag nagduda. Akong kinabuhi mahimong panalangin. 5 biya akong uyab, pastor. Maunsa na ko mapanalangin ani. Sige lang. Pagsulod ni mo diri 5 imong uyab posible. Na ako'y doktor na kailang pero dili si Doc Haim sa karon na to si Dan karon. Ako'y doktor nga unbeliever pa siya ba? Nya wala siya ilado na nga doktor sa Davao Doc tuna ka duty. Davao Doc broken siya na. Ingon siya pastor katungwa pa ko sa Ginoo grabe na ako kasalbahi. Tay ka isa pastor nga nagbinirahay og buhok ang akong mga uyab nga nurse. Kay sa first floor sa Davao Doc na siya uyab. Giuyab niya tong tigrilis sa sweldo. Tigrilis sa PF. Kay para hapsay ang kinabuhi. Pag-abot sa 3rd floor na po siya uyab. 4th floor na po 5 yung uyab sa 5 ka andana sa Davao Doc. Ningon ko ng uban kaning doktora ni pero buutan. Pwede ko mo siya bayrag itlog lang. Pwede mo siya bayrag manok nga Bisaya. Buutan, walay problema. Pero daghang uyab. Oh, naabot siya original. Lagi siya mga kauyaban ba? Sa dihang nakaplagan siya sa Ginoo. Sa dihang nadakpan siya sa Ginoo. Grabe yung struggle. Okay, ningon siya, Lord, bulagan na nako ni tanan. Gibulagan niya tanan. Ang 5, gibilin na lang niya yung asawa. No, biblical, mangyapon siya, no? Kay ang Samaritan bitaw. Ningon man to, ningon siya, I don't have a husband. Ningon si Jesus, yes, you don't have a husband because you have 5 husbands. And the one that you are living with is not even your husband. So unom tanan. Biblical to ihapot kay iha unuman, ikaunom yung asawa. Pero sa Samaritan woman, iyang nakaplagan ang ika-7 nga lalaki siyang kinabuhi. O kanaway lain kundi si Ginoong Jesus mismo. Nayuban sa tuwa rin, daghan na kay lalaki ni agi sa imong kinabuhi. Nayuban sa tuwa rin, daghan na kay babae nga ni agi sa imong kinabuhi. Ni agi naman sila, pastor. Ang uban ni hapit, kadali. Usahay, maglisod kag tuo ba nga mabago pa ka? Di ba? Uban maglisod og tuo ba? Ang problema ni kung ang uban naglisod og tuo nga mabago ba sila, ang pinakalisod kung ikaw mismo wa ka nagtuo nga gibag-o na kas Ginoo. Muna'y dako kayong problema. Pasag nila lang uban pag makita nila na, no? Makita nila nga nausab gyud ka. Nga kada Domingo di nakasasabungan mo adto sa simbahan na. O di ba? Ang imong praise and worship di na ice ko. Giste, di ba? Naanak ka sa sulod sa simbahan. Si Paring Alan, Kristo naman idaan, wa pa nila bunagin. Oh, Kristo sa sabungan, di ba? Alam niya yan, yun ang buhay niya dati. Karon nga, gibago na ka sa Ginoo. Pasag di ang uban, hindi sila matuo. Makita man na nila. Pag naikabaguhan sa imong kinabuhi, makaingon na sila nga, tinuod yun dahil. Dili ni scam. Ayaw kaguol. Kay kada adlaw, ginabago ka sa Ginoo. Pero karon pa lang daan, sultian ta ka, nabago na ka. Tuhuig yun na, gibago na ko, Lord, gibago na ko. No? Excited kay kung
First time ko na ako magwali nga PowerPoint lang akong saligan because I have my own notes eh. Ako ginasunod karon akong testingan. Now, before I will share the message Life Impact sa Life Impact series number 1 or week 1 is a new life. Impact begins with transformation. Sa Indonesia pa, transformasi. Kinahanglan na ay kausaban sa atong kinabuhi para magkaroon tag impact sa uban. Para motuo atong mga barkada nga gibag-o na kita sa Ginoo, kinahanglan makita nila ang kausaban sa atong kinabuhi. Dinha ang pinakalisod sa atong pagka-Kristiyano. Sa dihang nalatay relasyon sa Ginoo, lisod kayo maglakaw nga bag-o na. Unsay timailhan nila nga nabag-o na, kaya ang ubang butang, ang butang nga imong ginahimo tung una, dili na nimo ginahimo karon. Amen ba? Wala na kay laing gina-text. No? Tuna daghan sila. Karon ang imo na lang yung cell letter ang imo gina-text. Oh, pero klarohon taniha. Ang imo cell leader kung babae ka, babae biya pod. Klarohon na to kay basig lahi nga cell leader imong na-text. No? Lagi ka usapan. Tanawar ko na imong tapad. So ka nakita nimo na diri sa simbahan, na ba kay makita sa iya nga kausaban sa iyang kinabuhi? Oo, tungo na pastor. Tapat niya ni pastor, mura ni nakatulon og kuan ba? No? Sige rag mugot. Mura nakatulon og tambis. May buntag. Kadugayan kay maapektuhan naman sa wali. May buntag. May buntag. Di ba gyapon mo katawa? Di daw, tanaw na rin mo katapad kung mungisin na ba. Mailan man na ka ng gibag-o na sa Ginoo kay smiling naman na. Eh? Tanawa. Naling kamot taon siya katawa. No, bisan og fix yang katawa, sa ili katawa ano. No. But anyway, struggle gid na. Muna itong tunan. Paunsa na siya mahimong lifestyle. Nga dili lang siya mahulog ta sa tigpakaron ingnon. Because God hates hypocrites. Or He hates hypocrisy. Now, ingon din now you are wearing a new life. Di man niya, ganahan kay ko aning version ba? Now you are wearing a new life. A life that is new every day. Say it with me, every day. Say it with me again, every day. Kada adlaw ginabag-o kas Ginoo. Pero human lang ka gibag-o. Pero kada adlaw na ay mausab sa imong kinaiya. Amen ba? Na ako'y young people itong unang suko kayong mama. Ingon niyang mama, pastor, kanina akong anak, mura kasira rin sa balay mo, uli. Mukaon. Sumbong ang mama. Kaya mo man sila yung sumbungan. Mag-away man sila yung anak, yung awayon. Ano man di ay ate? Unsa man yung imong anak? Sukan nga kuban-uban na diya sa inyong simbahan. Gabi na mauli. Wala'y panahon rin sa balay. Di na siya manghugas plato. Matulog na lang kay gikapoy. Lagi daw kay nag-adto na mo sa inyong outreach. Ingko, uy, murag na, ilis balance ito rin. Ingko, te, ang imong anak, nakaplagan niya ang tinuod na kalipay. O siya masabot, pastor, doon sa mong balay, way kalipay. Dili. Nakaplagan niya ang tinuod na kalipay na nagkaroon siya relasyon diha sa Ginoo. Aw, mau ba? Anak ko. Pero akong pangutan natin mo ni. Sukad na imong anak na naguban-uban sa mua. Napa kayo nakita ang kabaguhan niya? Sambot lang. Numerag. Aw, ako lang na, bantayan ron pastor nga. Hilig na kasi magbasa-basag Bible. Usahay, di na siya mabili sa TV. Kaya mawato na siya ang Bible. Sa akong kinasuluran, nainausap.
Ingo, unsa pa tayo, makita ni mo nga nausap siya. Kanang, magabi, bago na siya matulog, mag-ampol na siya. Di man mo, di kayo na mag-ampog mukaon tong una. Karon bipon mukaon, bago matulog, mag-ampol na siya. Ingo ate, ingo nani na. Kanang tao nga bagong nahimugso diya sa sabakan sa Ginoo. Kay kita tanan, kaila man tas Ginoo, di ba? Kinsa wala kaila sa Ginoo. O, kaila gani mong boy Ginoo. Kanang Tagias Majestic, di ba? Kaila kita tanan sa Ginoo, pero dili tanan na relasyon sa Ginoo. Kaila lang. Ingon ako, imong anak nagkaroog relasyon sa Ginoo, nahimugso sa sabakan sa Ginoo. Mo na grabe kaayo sa kainit. Kung gusto lang niya, sa simbahan na ko lang mapuyo. Ang tuningon na itong mamang, gusto ka nila sa inyong balay mapuyo, pastor? Ingon na, duhar, magaling niya akong anak para gamay, like pakanon, madugangan pa rin. Kanang, ingon ako, kung walay na usab sa imong anak, di na nako na pasudlon simbahan. Di na nako na siya pasudlon dito. Pero sultihan di ka, naay ginahimo ang Ginoo sa kinabuhi sa imong anak. Naman kayo nausab, siya, naman hinoon. Pero ingnan lang sa pastor, kung masayo po siya kuli, dali kaya ako di sa Dres Balay. O ako'y kauban sa kuwan. So, istorya na ko yung anak. Ingon siya, tay, siya touch, ma, migawon mong ko. Huwag di ko mag-adto simbahan. Nga, ma-identify na ko kung kagalingon sa iya. Kaya kung nanak magkutuon na. Nungod kay gimingaw ko, sa akong mga kauban, sa church, no, grabe ang fellowship dito. Gusto na kong mapuyo sa simbahan. Motong pagingon sa akong amahan nga, hawa Dres Balay. Pag-una may mo tinuan, hawa diri. Adali na kay ko nakapanghipos. Obedient ko kong anak. Pagingon sa kong papa, layas. Layas. Simbahan ko ni Puyo for 1 year. Muna nahingo kong janitor. Pero over and above what I've said, naay ginahimo ang Ginoo sa imong matag-adlaw. Naay mausab. Nga naman, nga katong dati ni mong ginahimo, pag himuon ni mo karon makahilak naman ka. Makonsensya naman ka. Hala, uy, namakak naman pugo. Dili man na diha-diha dayon mo usab. It's a process. And we call it transformation process. Mo na itong isgutan karong buntaga. Ingon diya, you are growing in your understanding. The one who made you, you are becoming more and more like Him. Gibago ka sa Ginoo, kada adlaw. Padayon siyang nagabago sa imong kinabuhi. Kay gusto niya nga moabot ang adlaw. One day, say it with me, one day, nga mapariha ka sa Ginoo. Sa iyang kinaiya. Di man gyud ka mahimong Ginoo. No, okay ra ka tawago Ginoo kung lalaki, kung babae ginang. Pero ang iyang kinaiya, ang iyang tumungog tinguha, walay lain kundi mapariha ka niya. Kita ka ng bata, no? Kana si Iggy Boy. O na siya sa Sunday school, no? Kaya nayang mami dito, teacher. Kana si Iggy Boy. I know that Pastor Brian is so proud of Iggy Boy. Imo ginang ipanghambog. Ako ng anak. Liwat di kaya na ako niyo. One day, si Brian kay Bright man nga bata. Itong honor na si Brian Perminti, no? Pag saka ko sa stage, grabe kaya akong feeling ba? Murag feeling na ako, scholar po ko ito ng panahon. Mawag si JB, that's, katong bata baka, honorable po ka. Iko, honorable, not mentioned. Proud kay ka. Ako ng anak ba? Kita ka sa kong anak, kuyaw kay mo itchag tres ba, no? Liwat sa amahan ba? Oh, di ba? Ang akong pangutana karon, makaingon kay ang Ginoo sa yawa nga, kita ka na akong anak, liwat na ako, no? Sige daw. Hunahunalo na. Kung atong Ginoo, ang atong amahan sa langit, kaya ba niyang
Moingon sa Yawa nga, kita ka na akong anak? No? Have you seen my son Job? No. He is a righteous man. Ipanghambog ko si Job sa Ginoo. Pero tanawa kung siya nahitabo ni Job, di ba? Kabalo ka? Ngabalo ka nga nung nakay ginagihan karon, kay ginapanghambog magkas Ginoo si Yawa. Oo, Pastor. Lord, ayaw na lang ko ipanghambog, be. Testingan yun ka. Di ba? Kay proud man ang Ginoo sa imuha. Pero kani ang mensahe nga gusto na kumasabtan ninyo. Bisag wa pa kay nahimo. Proud na daan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Palakpakan nato siya. Sa Bisaya na version. Karon nagsulob kamo. Wapo kay ang Bisaya. Uy, isa mga Bisaya diri. Oh bro, pigamay na sila bay. Unsa mo? Amerikano? No, kay kada mo order mo kape, Amerikano gyud. Karon nagsulob kamo sa bag-ong kinabuhi. Wala ningon ang scripture na karon isulob ninyo ang bag-ong kinabuhi. Nagsulob kamo. Tanan nga ni dawat kang Ginoong Hesus, bisip Ginoo manluwas ang kinabuhi, nagsulob na ka sa bag-ong kinabuhi. Dili tinuod nang wa ka na bago, gibago na ka sa sulod, di pa lang halata. Mura ko kami, makakita sa mong mga lawas, si Pastor Roche, no, kanong mga himsog na rin kauban na to, mingo sila nga, ay, ebidensya ko na, nagis lawas. Makita kay nagmanifest man. Ang mahilig mo kaon, makita gid sa lawas. Lisod po kayo mo nga, ay grabe na mo kaon ba? Nga imong lawas, parehang ildi. How's ildi? Sana all, no? Tingtog lang ko di. O di ba? Mo ni pinakaslim nga tao nga ako nailhan sa tibuok kalibutan. Kabalo ka, makita na sa gawas. Unsay nagapanghitabo sa sulod, makitaan sa gawas. Pero dili pa na mao, nagsugod pa lang ang Ginoo. Ingon din niyo, usa ka kinabuhi nga gibag-o matag adlaw. Nagtubo kamo sa inyong pag-ila sa Dios nga naglalang kaninyo, naghimo kaninyo ug sa matag adlaw nagakahisama kamo kaniya. Wow. Kada adlaw daw, no? Nagakahisama kita kaniya. Kada adlaw. Muna importante kinsa atong kauban kada adlaw. Tama? Nganong ningo mo si Jesus? You don't know who you are? Tell me who your friends are. And I will tell you who you are. Ingon si Jesus, sulti ko kinsa imong kauban kada adlaw, kay sultian ti kag kinsa ka. Kay kung imong kauban kada adlaw mga palahubog, sultian ti ka nga palahubog pud ka. Kung imong kauban matag adlaw, puro mga kawatan, sultian pud ti ka, one day kawatan na pud ka. Kung ang imong kauban matag adlaw, di ganahan og simba, mas ganahan og hantak. Sultian ti ka. Usa ka adlaw niya na mahimo na po kang sugarol sa Manila. Importante, kinsa imong kauban matag adlaw. Kung kinsa imong kauban matag adlaw, maparihara ka niya. Kani si Doc Himes o si Sing. No? Pero hindi ni uban. Si Sing din ni mo tinog meeting, huwa si Doc. Tama ba ko? Oh, with the permission. Oh. Kay uban nyo na sila. Muna, ang ilang kinaiya duha, halos pareho na. Makatakot ba? Muna, importante na siya. Kinsa may makatakod nimo. Walay laing dapat makatakod nato kundili ang Ginoo ra gyud. Amen ba? Palakpakan nato siya.
Mao bitaw ng kanta, paborito kay nako nakakanta. Si Yuyong magkakanta ni no. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, kanunay ngiti nguha, ning akong dugan, ikaw man. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Pag ang Ginoo ay imong kauban sa matag adlaw, di gyud ka kapamalikas. Kung ang Ginoo imong kauban sa matag adlaw, dili gyud ka saputon. Na ay mga tao sa itong kinabuhi, magsila itong kauban, sa puton ng tabano. Pero kung ang Ginoo itong kauban, dito sa puton, nga naman, kay moabot ang panahon, nga pariha taniya, mahisusama taniya. Hallelujah. Ang video niya na lang sa last. Mao ni ang pattern sa Ginoo. Transformation before impact. Kinahanglan pag-uhon sa ta sa sulod para paminahon tas gawas. Para na-impact atong kinabuhi. Kaya bisan pag-memorize nimo ng scripture, kung di nila makita sa imong kinabuhi nga nausab na ka, nga nag-usab na ka, nga naay ginausab ang Ginoo sa imong kinabuhi, di gina sila maminaw nimo. Pero bisan pagwa kagastorya, pero makita nila sa imong mga binuhatan, tungod kay gibag-o ka sa sulod sa Ginoo, mutuo na sila nimo. Mangutan na sila, asa day kagasimba? Asa day kaga-attend ng fellowship? Transformation before impact. Character before influence. Kumusta ato ang karakter? Naga-influence ba siya sa uban? Do we have a good character para ma-influensyahan ang uban? Ang ato bang mga kauban sa balay, makita ba nila kada Domingo, musimba kita? O kada lakaw na to, maghunahuna sila, maayo pa niya akong anak da, kay kasimba yun. Maayo pa niya akong anak, kay ngagoy kay ngawas pagbasa sa pulong sa Ginoo. New life before new assignment. Before kagamiton sa Ginoo, baguhon sa niya imong kinabuhi. God cannot use a life that is not changed by Him. Importante nato ning masahiran. Next, you cannot give away what you do not possess. You can only give what you have. You cannot give what you don't have. Kung dili ka manghihatagon, adili yun na hindi mo pwedeng ma-share sa uban. Pero kung manghihatagon ka, adagang kag testimony. Kabalo ka, katong last money na ako to, akong gitabang ba, katong na dito sa kuwan, pila lang ka adlaw, giulian ko sa Ginoo, sobra-sobra pa. Nakay ma-share, o ang imong sharean, maminaw nimo. Nga naman, dili lang magkagastorya. Testimony man na sa imong kinabuhi. Life impact always begins with life change. Totoo yun. If there's a changed life, that life will have an impact in so many ways. God doesn't merely improve our daily life. He gives us an entirely new one. Wala lang niya gi-repair ang atong kinabuhi. Walang niya gipagwapo, gi-improve atong kinabuhi. Kundi gitagaan niya bagong kinabuhi. Bago, dili repaired, dili overhaul. Bago, kanang overhaul sa makina pa na sa sakyanan, daan na ng makina, pero gi-recondition lang, gi-overhaul lang.
Sooner or later, mo back down na, nga man, maura man gyapon ng makinaha 13 years ago. Pero ang atong kinabuhi, pagdawat nimo sa Ginoo, isip Ginoo, manuluwas sa imong kinabuhi, bago nga kinabuhi ang gihatag sa imuha. Dili daan, bago. Ingay mo katapad, bago ng imong kinabuhi. Nawala na ang daan. Ha? Sige. There are 3 things that I need to share quickly. Number 1, a new life is received by grace. Ang bagong kinabuhi, gidawat nato pinaagi sa grasya sa Ginoo. Dili pinaagi sa atong mga maayong binuhatan. Dili pwede nga magbuhat ng kag maayo, nga magpabilin lang gihapon ka, pag-enjoy sa pagpakasala, dili pwede. Namang kayuban, timbang-timbangon lang na to, pastor. Mangyatagon ta dire, pero chick boy ta dire. Kung asa man ang mas matimbang anak, mo man akong gidakan. Kung asa man diha ang matimbang, no? Paano kung mas bugat man gyud ang sala? Mudaog yun ang sala over sa atong good works. But ingon ang Ginoo, you were not saved by good works. You were saved by grace. Through your faith. Grasya sa Ginoo. Nganong niya kakaroon aning sulod sa simbahan? Tungod kay grasya na sa Ginoo. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, who among you here, you can say that you are in Christ. Therefore, you are a new creation. Bagong binuhat. Hindi ka kinumpuni. Hindi ka inayos. Bagong buhay, yung buhay mo ngayon sa Panginoon. Dapat tanggalon na nimo ng karaan nimo panghuna-huna. Unya na ako i-mention sa inyo, I know this is new to somebody. Ingon diri, he is a new creation. The old has gone, the new has come. The old has gone, the new has come. Sa ato ba, ingon din the Christian life is not about becoming a better version of yourself. It is about becoming a new creation in Christ. Wala ka na ning kamot, wala ka na himong Kristiyano para mahimo kang a better version. No, bago ni. Kisay nagbago? Si Lord. Walay makabago sa ato diri. Siguro for a certain period of time, hadlo kasi mong papa, kay isog kay mong papa, pulis si mong papa. Tama-tama, kay natay pulis diri. Na si Joey. Mahadlok na si DJ siyang papa, labi na mag-uniforme na si Joey, paingon sa DCPO. Pero kuha na siya uniforme, dili na mahadlok si DJ. Uniforme lang ikadlukan. Murag kita ba, ang mga driver, na nakabutang, no U-turn. Ano U-turn man ka? May pulis. Kung pagliko na, sus na, di nagtago dito. Paloy-loy na yan, pabutan-butan. Sir, maluoy ka, sir. Akong asawa, sir, bago lang yun ng anak, sir. Si Saryan pag yun. Maluoy ka, sir. Pasayloan lang ko, sir. Pero, kabalo siya nga no U-turn. Ano ingon na naman? Tungkol kay sayang panghuna-huna, mauna to siya. Daang kinabuhi. Paingon tayo sa exciting part. Ang religion, mingon sila, change yourself so God can accept you. Pagpag-usap para dawaton kasi manang uban minsan, atenta karong Domingo. Ay pastor, dili maigo akong sungay sa Apobyo. Musangit ni pastor. Ingon ako, ayaw kabalaka brad. Kay kanang mga nadia sa Apobyo, dati po ng mga sunghayan. Pero gibago sa Ginoo. Palakpakan na ito ang Ginoo. Dili kinahanglan magbago ka, bago ka mosunod sa Ginoo. Sunod ka una sa Ginoo para mabago ka. Tama ba? Sige lang, pastor, ayusin lang ako ng kinabuhi, pastor. Once maayos na ko niya akong kinabuhi, pastor, mo uban lagi ko nimo. Basig maaptan ka. Basig ulahin na ang tanan.
Pero ningon ang pulong sa Ginoo, God accepts you in Christ and then He changes you. Gidawat kandaan sa Ginoo, bago kanya baguhon. Tanan nga naa din ni karong buntaga. Mahimong gi-reject ka sa imong ginikanan. Mahimong gi-reject ka sa imong bana. Mahimong gi-reject ka sa imong asawa. Mahimong gi-reject ka sa imong maestro, professor. Mahimong gi-reject ka sa inyong dean, no, of students sa inyong school. Mahimong gi-reject ka pag-apply nimo no, sa trabaho. Pero sultian ta ka. Ang Ginoo, bisag unsa ka kaburingog, gidawat kaniya. Ug excited siya nga mabag-o ka. Likewise, salvation is not self-improvement. It is spiritual transformation. Tanawan ni nga picture. I don't have time to go over with this individually. Ang caterpillar, before siya nahimong butterfly, nagikan siya sa itlog. Manahingon lang. Unsa mo ginauna, pastor? Ang itlog, ang manok. Sige daw. Kaysa nauna. Ang itlog, ang manok. Manok. Nganong mong manok man? Ha? Asa mo nagikan ang manok? Sa? Asa mo nagikan ang itlog? Unsa mo ginauna, be? Sige. Isa mo ginauna? Ha? Manok. Nganong manok man, JB? Huwag mo kabasa sa inyong Bible, ha? Manok ang nauna. Kaya wala man nag-create ang Ginoo itlog. When God created the heavens and the earth, all the kinds of animals were created. Wala siya nag-create ng itlog. And God created the eggs, left and right. Wala. Ingon siya, and He created the heavens and the earth. Dugay na lang ninyong problema ba? Karoon pala nasulbad. Tama? Say, salamat. Karoon, natupag na gina akong mga pangutana, pastor. Kung kana ang requirement na malangit ka, na sigurado kung ma-impirno ka, di ba ka makasigurado? Asa ka ng manok? Sa itlog. Asa ka ng itlog? Sa manok. Pero ang Ginoo, ang iyang i-create, manok. Dili itlog. Ang iyang i-create, baboy. Ang iyang i-create, animals. Not eggs. Pero nagsugod din ang kinabuhi nato. No, example lang man allegory. New life begins with the egg, and then growth takes time with the caterpillar. Mura kamayong mo explain na si Doc siguro. Iusab lang ni Doc. And then transformation happens in secret, in the inside. Kabalo ka? Sa sige ni mo guban-uban sa Ginoo, wala ka kabantay ba nga naay nag-usab sa imong kinabuhi? Sa sige ni mong simba, mo lang ningon ko, simba lang yun. Pastor, grabe, balik-balik naman akong sala. Simba lang yapon. Pastor, ka lang, dili mong kumakabulagan niya kung uyaboy. Kabalo mo kung ipangurtahan lang ko ani, pero lamang kagayam na ako ni Pastor. Simba lang yapon. Kaysa kada simba ni mo, kada uban ninyo sa Ginoo, labi na sa matag adlaw, naay ginausap ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Palakpakan nato ang Ginoo. Nakakay purpose. Ako lang ning ibalik sa third siguro Sunday sa akong series. Pero mauna ang process. Transformation process. Ayaw ka bala ka kung frustrated ka karon kay daghan pa mang digapon makuhan. Stop trying to earn God's approval. Just receive His grace. Undangan na lang, mag-struggle ka ba? Ang tiligin lang, magbinutan ko ba? Magbinutan ko. No? Kani ang nindo to. Kani next line. The Christian life starts not with striving, not with struggling,
But with, wala ko kasabot sa akong kinabuhi. Gusto na ko maghikog. Surrender. Lord, gubot na kayo akong kinabuhi. Unsa man gyud ako ang kuhaon nga kurso pagabot ako sa college. Naglibog na ko, hapit na mahuman ang amo, hapit na may mag-graduation na po kabalog. Unsa akong kuhaon? STEM ba or unsa lang isa? John Brian? Ha? Yums o asa ka nag-senior high, Brad? Suhito lagi ni si Brother Tata ba? Wala nakakabaloon sa imong buhaton sa sunod. Surrender. Naglibog ka sa imong kinabuhi karon? Surrender. Wa ka kabaloon sa next step? Surrender. Adto ka sa tiilan, sa cross. Surrender. Pwede kang mulukod sa tubangan sa Ginoo, moingon ka kaniya, magpamatud-anon ka, Lord, honestly, wa na ko kabalo, unsay mahitabo sa akong kinabuhi. Ako lang nahibaw-an, kay gitudlo ni pastor, mo surrender ko nimo. By nature, kitang mga tao, madiskarte mo na. Di ta mahudang diskarte. Pasultian ti ka, kapuyon lang ka ba? Pero kung surrender ka, malamdagan ang imong dalan. Matagaag direksyon ang imong kinabuhi. This morning, powerful word, surrender. Number 2, the new life requires a new identity. Diri ko magtapos karon. Okay? Just give me 3 minutes. Ganong, kay bago man ang kinabuhi, bagong identity. Parehara ko na akong, nako'y amigo nga pastor ba? Dati na siyang ilado sa Gisayas nga kawatag manok. Pag makita mi, di naman kumingon siya nga, "Uy, kumusta? Kawatag manok." Kung siya ko'y tawag siya, pastor, new identity. Napukoy kailang nga scammer. Pero nadakpan sa Ginoo, surrender sa Ginoo, bago na po ng iyang identity. Dili ko mo ingon nga, "Uy, dali, scammer, welcome. Welcome sa the word for everyone, Davao." Nalam sa relasyon sa Ginoo. If any man be in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Now, if he is a new creation, he has a new identity. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Tanawan na yung tapat. Anak na sa Ginoo. Kane? Nga, sige ko awayo na rin sa balay, pastor. Kani ang gusto lang tagaagdihin. One of the enemy's greatest strategies is to keep believers trapped in their old identity. The enemy wants you to remember all your failures more than God's forgiveness. Walay laing ipanaw ang yawa sa imuha, kundi ang tanang mga palpak sa imong kinabuhi. Bisan og nagbago na ka, bisan na born again na ka, bisan nagasimba na ka, bisan naga-life group na ka, pahinumduman gyapon ka sa Ginoo o sa yawa. Pahinumduman gyapon ka, sugmatan gyapon ka sa yawa nga uwagon ka. Sige gyapon kansyaw ang yawa sa imo. Ay, sus! Ayaw na ta. Sulod lang ka diya sa the word kay daghang chicks. Daghang mga gwapa diha, daghang mga sexy diha nga mga young people, mo nang lisunod lang ka diha. Permanente niya ipinumdum sa imuha, permanente niya ipamukha sa imuha ang imong daan nga identity. But don't forget that you are already forgiven. Kaniha. He wants us to identify with our past more than God's promises.
To those who believe and accept Him, He gave, past tense, He gave ye the authority, the power to become my own children. Sa tanan nga nagtuo ug nagdawat kaniya, gitagaan ka sa Ginoo og pribilehiyo nga mahimo niyang anak. Bisag unsa pay mong nahimo nga sala, bisan pa kanina nakasala ka, dili na makatanggal sa imuhang pagkaanak sa Diyos. Pastor, grabe, kanina pala, pahingan pa lang ko diri, Pastor. Naman ko yung sa akong cellphone niya. Hapit na kuha ni Simba, Pastor, pa kay kasala na po ko. Kaniha. But when Christ saves us, He gives us a new identity. Kani. Lahi ang makasasala o nakasala. Nagbuhat ko ang nag-research kagabi. Kaya gi-remind ko sa Ginoo, na from time to time makasala man ka. Pero dili ka makasasala. Ngano day, Pastor? Unsa day ay kalahian sa makasasala ug nakasala. Ki-research na ko na. Ang makasasala, iyahan ng identity. Iyahan ng spiritual condition before coming to Christ. That is why God said, all have sinned and fall short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. But the gift of God, gikan sa pagkamakasasala, gidawat ni mga Ginoo, isip Ginoo, manluwas im kinabuhi. Therefore, sa ato pa di ay, dili na ka makasasala, anak na kas Ginoo. Stop telling people, I am just a sinner. No, you're not. Because that is your declaration at your identity. Kabalo ka nga nung sige ka mo kagbalik-balik sa sala, kaya mo mang ginadeklara nga makasasala ka. I want you to understand this. The Lord spoke to me strongly last night. Dili ka makasasala, anak ka na ako, tinungod makasala ka usahay. Kanang makasala, it's an act, it's an action of committing sin. But ang makasasala, a sinner, that is your identity before Christ. Now, you are no longer a sinner. You are a child of God. You are a son of God. You are a daughter of God. You are the apple of God's eyes. Hallelujah. Grabe, murag matunaw ko kagabi, ana. Ingo ko kay siya, ato na ta sa pubyo, kabalihon na kay ko. Because nadawatan ako ng revelation, Lord, bisag unsa day may tabo na ako, makasala. Muna kung makasala ka, makahilak ka, di ba? Tunguna, ipanghambog pa man imo na imong sala. Karon imo naman ang ikaulaw. Di na gani mo na itugan, imo na gani ang taguan. Pero kung makasala ka, mubalik yung ka permanente sa cross, muhilak yung ka sa Ginoo, Lord, pasaylo ako, nakasala, lapot ko Ginoo, tabagi ko. Tungod kayang tao, nagibag-o na sa Ginoo, bag-o na yung identity. When I look at all of you today, you are not sinners. You are a child. You are children. You belong to the kingdom of God. You are God's precious children. Hallelujah. I hope and pray na mo sink in na sa tuwa karon. Undangan na sige ingon nga, ako manggod tao lang ko, makasasala mo ko. Katungwa pa kas Ginoo tinuod na. Pero karon nga naa kay bagong identity, you are a child of God. You are forgiven. You are not
humanunan ako ni, you are not your mistakes. You are not your addiction. You are not your failures. You are not your disappointments. You are not your past. You are forgiven. You are redeemed. You are chosen. You are loved. And you are a child of God. Hallelujah! Hangtod nga mo tuo ka nga ikaw kawatan. Hangtod mo tuo ka nga ikaw maro. Hangtod nga nagatuo ka sa imong daan nga kinabuhi. Dili gyud ka pwedeng magpuyo sa bag-o nga kinabuhi diha kang Kristo Jesus. We have to change our mindset. Yes, makasala man gyud ko. Kay niya pa man ko sa imperfect world. Pero dili na ko na identity. Dili na, it's not who I am. That's why I cried every time I commit a sin. Not all mistakes are sin. But all sins are mistakes. Dili daang kinabuhi. Bago na ka. Tuhuy lang. Nga gibago na sa Ginoo mong kinabuhi. O tuhuin lang nga kada adlaw ginabago ka sa Ginoo. Kanang imuhang kaibog sa unod. Isurrender na sa Ginoo. Kag imo nang isurrender sa Ginoo, kati ka na kaya nimong ma-overcome sa imong kinabuhi. Stop introducing yourself by your past. Undangin na si ingon nga, ay, ako diay si Kuhan, I'm a sinner. Since you accepted Christ, you are no longer a sinner, but you are a saint. Ha? Di ba ang santo pastor kanang manang mamatay na niya, kinahanglan pa aprobahan sa Roma para mahimong santo papa, mahimong santos. Ingon si Apostle Paul, you are the living saint. Kanay mo katapad, santo na, ay lagsimbaha. Next Sunday, I will elaborate on that. Ang tawag sa tuwa, child of God. Dili sinner. Ang uban sa inyo, di mo rin kakatuo ba? Yung pastor, makasala mo igulag eh. To commit sin is an act of mistake. But being a sinner, it's your spiritual condition before you accepted the Lord. Ayaw pagdeklara nga sinner ka. Mo hindi ka kagawas sa imong tanikala, sa imong kinabuhi. Sungod kay sige nimo gideklara nga makasasala ka. The old has gone. The new has come. I would like to close this with that video that we have presented during the second Sunday. Timanin niya, bago lang ipakita ang video. Before ni sila na bago, ni Agi nag-struggle. Let's watch this video. Rebellious daughter, party girl, drunkard. Now submissive, filled with the Holy Spirit in God's service. That's girly. Hateful noon.
Now loving God and loving people. Queenie. Pamela. Lesbian. Tomboy. Found my true identity in God. You are a child of God. Jaynald and Rob live in for 4 years. Repented, newly married last year. Bitter and full of hatred, Kashmir. Now, forgiving life group leader. Dr. Himes Razo, broken atheist and full of pride. Restored, fully dependent on Jesus. Attempted to commit suicide, Emil. Enjoying life in Christ. Ann de la Serna, our worship leader. Porn addict before. Now, rescuing and restoring sexually exploited women with global impact. Joanne, liar, pretentious before. Now honest and ashamed, proclaiming God's truth. Kadong mga tao nga nagunit sa cardboard, wala to gisugo para magbitbit lang. Amo tong kinabuhi. Mao to ang among identity before. Si Blair, rebuild din ng anak. Gibihan na yung mga ginikanan para lang sundo ng iyang gusto. That was my tagline in our village before. I was a rebellious son. That was my identity. Now my identity is I'm a minister, I'm a pastor, serving the Lord. Tanan ta rin bag-o ang atong identity. Stop living in the past. Stop mentioning your past. Stop introducing your past to other people. Kanang mga kuha na mo diya. Kami mo nagsugod na ng kuha diya. Human na to. Di na to mao imong identity. Ang imong identity karon gibag-o na ka sa Ginoo. I know you're struggling. Yes, that's normal. Pero ang importante, ang imong sulod, bag-o na. Basta kay mo tuulang ka, nga bag-o lang kinabuhi na sa masagingon ni Apostle Paul. It's no longer I that lives, but Christ liveth in me. The life that I have today is no longer mine, but it belongs to Christ. Na-struggle? Yes. Makasala gyapon? Yes. Pero dili na makasasala. Sugod karong adlaw, wala na ko'y madungog nga taga the word for everyone Davao nga moingon na I am a sinner. Ang imong introduce sa mga tao, I am a child of God. I am precious in His sight.
I am a chosen child of God. I am the apple of His eyes. Importante ko sa mata sa Ginoo. I am loved by my God the Father. Hallelujah.